Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Marcos po sa kanyang bagong podcast ay mukhang tila seryoso po, no? Seryoso po si BBM na dito po sa kanyang anti-corruption drive. Particular ang sentro po rito, ito pong flood control projects. Siyempre, pinag-usapan din na natukoy niya rin po na may problema rin, no? May problema rin po tayo. Kaya po pala, yung katwiran po natin na wala talagang malalaking proyekto ang BBM administration, walang malalaking projects dahil zero budget, no? Ito po ay zero budget po sa foreign assisted. Alam din po ni BBM yung problema, alam niya rin po yung nangyari, no? Yung nagkaroon po ng mga budget insertion, kinonvert po yung mga, kaya po talagang wala, as in zero. Hindi lang po tayo tsumachamba, kaya pala walang matukoy, no? Pag hinahamon po natin yung mga loyalista na magsabi nga kayo ng malalaking proyekto ni BBM, pawang panlalansi yung binabanggit dahil wala po talaga. Si BBM na po nagpatunay nito na zero budget yung foreign assisted. Ibig sabihin, wala talagang magagawa. Umutang tayo ng mga ang ibig sabihin ng foreign assisted, mga ano po yan yung mga malalaking infra project na inutang natin sa ibang bansa. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. 1 linggo mahigit, pagkatapos po ng SONA, meron po siyang ginawa na follow-up. Wala nang tiwala. Wala nang tiwala sa paliwanag ni Auntie Claire, no? Meron ng PCO, may spokes na, unofficial spokes. Marami na nagsasalita para kay Pangulo. Pero umasa pa rin siya sa kanyang podcast. Talagang para maipaliwanag po yung kanyang mga gustong sabihin. Yan po yung no, yung pagkakaiba, parang balik na naman po ang presidente sa pagiging vlogger o podcaster ngayon, no. Okay. So nililinaw po after ng podcast, gustong ipakita ni BBM na seryoso siya. Seryoso siya sa mga panawagan niya na anti-corruption. Particular, ito pong flood control kasi malaking po yan. Diyan po galit yung mga tao eh. At saka yung pagko-convert ng mga budget, no? Gusto rin niya ipailinaw na talagang seryoso yung gobyerno niya kahit nga raw yung mga kaalyado niyang apektado. Hindi na sila magiging kaalyado, no? Kung matutuklasan. Ako po naniniwala naman ako kay BBM na alam niya po yung imposible namang hindi mo alam yung nagaganap. Simpleng-simple, flood control tapos may baha. Ibig sabihin, kahit na ano po yung gawin mong paliwanag, may na-budgetan mo na 1.4 billion a day ang flood control at may baha pa rin. Kahit na ano pong paliwanag in the contrary, wala pong maniniwala na tagumpay. Nakuha niyo po? Wala maniniwala na tagumpay ang flood control kung, anak pa, buksan mo nga yung ilaw dito. Baka makatulong ng konti. Yan. Walang naniniwala na yung flood control ay matagumpay kung may baha pa rin. Okay. Pero maganda po yan eh. Maganda pong himay-himayin. At paano po tayo nakasigurado na budulan na naman? Okay. Una, inaamin niya po sa SONA niya, pa-follow up niya. Follow up po sa SONA, yung sinabi niya sa SONA na
Yung flood control ay is either despalinhado, ikalawa, despalinhado, palpak, at syempre, guni-guni lang. Yun yung importante, no? Mayroong binadgetan. Wag po kayong mag-alala, hindi po tayo. Wag po kayong mag-alala, hindi po tayo nagpapabudol. Pinapaliwanag nga natin kung bakit ang hirap paniwalaan, di po ba? Okay. So, Badong Toxic. Maraming salamat sa iyo, Acid Rock. Pangalan mo pa lang, mas toxic ka, aksido ka na eh. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, aminado siya, flood control project. Aminado siya, dapat imbestigahan. In fact, pinagmamalaki ni Erwin Tulfo, kahit ayaw pangalanan. Ako, ito po ang problema ko eh. Pag ayaw mong pangalanan, yung mga involved, may tinanggal kang Yusek, ayaw mong pangalanan. Bakit? Di ba? Kinahihiya ba? Nakakahiya po bang pangalanan? Nakakahiya po ba sa... Kung totoong may kasalanan niya si Yusek, pangalanan natin. Para makasuhan. Kasi yan po problema. Baka tinanggal lang pero walang kaso. Okay. Besides po dyan, yung isa pang inaamin ni BBM, eto. Umamin po siya, wala talagang malalaking infrastructure project. Bakit po? Kasi zero budget sa foreign assisted. Pag foreign assisted po, yan yung mga inutang natin para sa mga proyekto. Halimbawa, inutang natin sa ano yung mga foreign assisted. Yan JICA, yung subway. Foreign assisted, yan pong mga paggawa po ng mga train system natin. Foreign assisted, yung mga tulay. Pinakamagandang halimbawa po dyan yung Guimaras. Nalilito na ako. Guimaras, Iloilo Negros o Negros Iloilo Guimaras. Hindi ko na maintindihan kung anong pangalan nun. Meron pong budget, binadgetan ng Korea. Yun na lang, para alam natin lahat. Kasi iba, huhukayin pa natin eh. Yung alam na lang po natin lahat. Halimbawa, yung Guimaras, Negros, Iloilo na yan. Sino po sa inyo yung nakakaalam niyan? Meron na po ba? Kahit isang poste dyan? Kasi nga po, Panay Guimaras na, ayun pala. Sorry po, sorry. Iloilo ko ng Iloilo. Pero yung Iloilo kasi nariyan din sa area na yan. Panay Guimaras. Panay Guimaras Negros Bridge. Meron na po ba nakatayong poste? Ang dami na pong binadget dyan eh. Yun yung sinasabi natin. Zero pala, ibig sabihin po ng zero, instead na hindi po kasi ang, halimbawa, inutang natin sa North Korea, yung mismong tulay lang. Yung mismong gagastosin lang po pampatayo ng tulay. Pero, yun pong mga pagbili po ng right of way, siyempre, lupa, may-ari yan eh. Halimbawa, yung titirikan po ng dito sa lupa, meron na pong may-ari ng mga lupain na yan eh. Alam, wala ka naman sinasabi, dito pwede rito mag-comment, kahit nga kontrain mo ko eh. Pero yung sasabihin mo lang acid, ay toxic. Okay, wala pong kwenta. Yun pong tatayuan po ng mga poste ng tulay. May-ari po ng lupa. Yan po yung mga tinatawag na right of way. Paano masisimulan? Paano po masisimulan kung wala po talagang budget para pambili ng right of way? Ngayon, may budget yan originally. Kinonvert po. Ano sabi ni BBM sa kanyang podcast? Ang masakit pa, kinonvert pa tong mga programa, yung foreign assisted program. Dalawa po yung problema natin dyan.
Una, problema po kasi doon naman po napupunta sa mga walang kwentang bagay. Hindi naman po walang kwenta pero hindi po nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Tandaan nyo po, pwede naman talagang sabihin, ginastos yan eh. Katulad ng pinagmamalaki ni Auntie Claire dati. Hanap kayo ng hanap eh, pinamigay yan. Yung budget daw, pinamigay sa tao, di ba? True ayuda. Ang tanong, pera po ng taong bayan yan eh. Hindi po sapat na ipamigay mo lang, hindi sapat na gastusin mo lang. Dapat yang ginagastos mo para makaunlad sa para makatulong sa pag-unlad ng taong bayan. Okay, yun po yung una, no? Sa hindi nila approve. Kasi walang pag-aaral eh. Kinuha lang po o gamitin na lang yan sa ayuda. Karamihan po dyan, laging ayuda. Okay. Ngayon, ito po ang problema. So sa ayuda, bukod dun sa ginamit yung para sa mga right of way at iba pa, sa ayuda, ang masakit po niyan, napapasama tayo sa mga inutangan nating bansa. Hindi lang naman po sapat sa bansa na inutangan mo na magbabayad ka eh. Natural yun, pag hindi ka nagbayad, blacklisted ka sa lahat. Di ba? Napag-aralan mo na? Ha? Okay. Hindi usapin na umutang ka, tapos babayaran mo lang. Ang masakit nga nun, kasama rin yung sa inutang mo yung pinang-ayuda eh. Nag-aayuda ka, tapos utangin mo lang yung pinang-ayuda mo. Wala naman din mag-ayuda. Ibig ko sabihin, sa panahon na kinakailangan ng ayuda, halimbawa, nung mga nagkaroon po ng malawakang pagbaha, wala naman namimigay ng ayuda eh. Sa panahon na kinakailangan pa nilang lumusong sa tubig para mamili ng kanilang kakainin. Di ba? Hanggang dito po yung tubig. Hanggang dito yung tubig. Hanggang dibdib ang tubig. Lulusong pa rin yung mga tao para makabili ng pagkain. Yun po yung panahon. Yun po yung panahon na kinakailangan yung magbigay ng ayuda. Wala pong nakukuhang ayuda yung mga tao. Hindi po masama mag-ayuda pero dapat napapanahon yung pag-aayuda. Katulad pag may kalamidad, putya, walang namimigay ng ayuda. Pag walang kalamidad at malapit ang eleksyon, pag malapit ang eleksyon, bumabaha ng ayuda. Pero pag merong baha hanggang dibdib, walang namimigay ng ayuda. Pare-pareho nating inuutang yun. Yung ayuda na yun. Babayaran din po yun. Kaya sabi ni BBM, hihigpitan niya yan. No? Kinakailangan malaman. Okay. Ito ngayon ang problema. Alam niyo, masarap makinig kay BBM. Yung gustong pakinggan ng tao, sinasabi. Napupunan niyo ba? Ha? Pag nakinig ka ng mga podcast ni BBM, masarap pakinggan kasi yung gusto mong marinig eh. Ha? Sasabihin niya, may mananagot dapat sa flood control. May mananagot kasi walang proyekto tapos kumukubra kayo. May mga mabablacklist. Ito ngayon ang problema, Mr. President. Sa totoo lang po, matagal na po kaming nakikinig sa inyo. No? Gusto rin namin pakinggan. In fact, yung Iglesia ni Cristo na sinuportahan namin, nagrally pa ng milyon para po suportahan yung sinasabi ninyo. Ano yung sinasabi ni BBM? Huwag nyo nang isulong yung impeachment kasi magiging dahilan ng pagkakawatak-watak yan. Di po ba? Sabi ng, paulit-ulit po, pag umatin kayo ng Iglesia ni Cristo Rally, lahat po ng umatin, paulit-ulit namin naririnig yan bago yung actual na program.
Kasi sa actual na program, ilan lang nagsalita, si Marcoleta, tsaka hindi ko po kasi kilala, kaya nakalimutan ko. Okay. Pero paulit-ulit po nila sinasabi ng mga panel na kaya tayo narito, kaya tayo nagtitipon-tipon dahil sumusunod tayo sa panawagan ni BBM na wag nang ituloy ang impeachment dahil ayaw natin magkawatak-watak ang mga Pilipino. Di po ba? Kaya totoo yan eh. Ang ganda. Kaya sabi ko nga, pagka pakikinggan mo lang si BBM, yan yung gusto mo eh. Gusto natin, sana magka-isa na tayong mga Pilipino. At yung isa sa mga dahilan na magiging watak-watak na tayo talaga pag tinuloy nila tong impeachment. O akalain po ninyo. Tama yung sinabi ng isang viewer. Sino po yung unang pumirma sa impeachment? Na nakahikayat po. Sadya po yun. Kaya siya unang pumirma para makita ng lahat ng tao, ng mga congressman, suportado to ni BBM. At yun nga po yung sinabi ni Charis, di ba? Nagkausap sila mag-ama. Alam nga naman pag-usapan, bahala ka na dyan, anak. Kung ano pa siya mo, hindi po ganun yun. Presidente siya ng Pilipinas eh. Hindi po kikilos yun si Charis nang wala pong basbas ng Pangulo. So, dito po, kitang-kita po, yung iba yung sinasabi sa ginagawa, di ba? Okay, tignan po ninyo. Ngayon na naman, eto na naman. Bakit po? Hindi naman siya iniintindi ng House of Representatives. Alam po natin, ang pinakamakapangyarihan, isa sa pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas, si Martin Romualdez. Kung papansinin niyo po, hindi nga kinikilala ni Martin. Sabi ni Martin, mali daw yung Supreme Court. Supreme Court pa ang mali sa pananaw ni Martin. Laging tama si Martin. People's Initiative, ayaw po ni BBM. Nagpatuloy pa rin si Martin sa pagpirma. Ngayon, ang tunay po tahakin ng ating gobyerno, iba po yung sinasabi ng Pangulo. Ayaw niya ng People's Initiative. Ayaw niya ng impeachment. Ang dami niya pong ayaw. Gusto niya ng flood control. Palpak-palpak yung flood control. Kaya mag-iisip kami minsan si BBM nga ba talaga ang sinusunod? Bakit yung pinsan niya mismo hindi sumusunod? O ngayon po, tignan po natin yung tunguhin. Okay lang sana kung ang tunguhin po ng gobyerno ay papunta po sa sinasabi ni BBM. Di ba? Sa sinasabi hindi. Iba, ulitin ko po. Okay lang sana kung ang tunguhin papunta dun sa sinasabi. Iba po kasi yung sinasabi. Di ba? Sinasabi niya, ang ganda May mananagot dyan sa ano na yan. May mananagot. Hindi pa direktahin Sino na naman mananagot? Mga Duterte na naman. Okay. Okay lang po yan kung lahat po ng direksyon ng lahat ng mga nanunungkulan, lalong-lalo na sa House of Representatives, ay patungo po dito sa sinasabi ni BBM. Tanong, diyan po ba patungo? Diyan po ba patungo yung mga taga-House of Representatives? Di tignan po natin. Ano po yung nababalita po sa House of Representatives? Balitang-balita po sa House of Representatives. Nagdeklara ba sila na iimbestigahan nila ang flood control project? Wala. Wala kayo nabalitaan sa House of Representatives? Walang mag-iimbestiga. Ano yung pinagkakabalahan na nababalita? Ang pinagkakabalahan po na nababalita ngayon, kasalukuyan, sa House of Representatives, ay walang iba kundi ang motion for reconsideration. Ang nababalita po ngayon, kinu-question yung Supreme Court sa desisyon nilang basura. Teka pala muna. Di ba si BBM anti-impeachment?
Bakit yung nasunod na ng Supreme Court? So, kung tama yung sinasabi ni BBM na siya ay anti-impeachment, hindi ba dapat dalawang ano na? Supreme Court sinasabi na unconstitutional, presidente ayaw, Senate President at ang Senado, 20 senador o 19 to 20 senator, ibabasura mamaya yung i-dismiss mamaya yung complaint kay BP Sara. Sino na lang ang hindi kaayon? Si Martin na lang, tsaka yung House of Representatives. Okay. Hindi pala sang-ayon. Paano mga to? Natutuyuan ako eh. Hindi pala sang-ayon si Martin. Kaso, yung tatlong mabibigat o 2 kalahati, Presidente, Supreme Court, Executive, Judiciary, tsaka kalahati ng Legislative. Pero sino po masusunod dyan? Si Martin. Yung 1/2 ng Legislative, yun po ang karaniwang nasusunod. Ano na nga po yung pinagagawa ni BBM? Singilin yung mga corrupt official, lalong-lalo na. O nga naman. Hindi ko nasabi. First lady daw. Wala akong ganyan. Hindi kasama yung first lady. Pasensya na. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon natin, Presidente, Executive, Legislative, Senate, tsaka House of Representatives, Judiciary, Supreme Court. Wala pong first lady doon. Officially, wala po yung first lady. Pero balik po tayo. Okay. So lahat po sila, sabi ng presidente, yan, imbestigahan natin yung yung DPWH. DPWH po eh. At kaya lang tanong ko, Mr. President, bakit po yung secretary ng DPWH kasama nyo pa rin palagi? Kung under investigation sila, di po ba? Bakit po siya lagi nyo pa rin kasama na naglinis kayo ng estero? Okay, balikan lang natin. Ano pa po ang pinagkakaabalahan ng... Baka naman Badong, niloloko mo kami. Baka naman yun lang ang nababalita pero may iba pang pinagkakaabalahan. O nga po pala. Pasensya na po. Meron pa nga po palang pinagkakaabalahan ng House of Representatives. Bubuhayin po nila yung Quadcom kasi gusto nilang iugnay po nila yung war on drugs dito po sa nawawalang sabongero. Yung pala Badong, opo. So, yan po yung pinagkakaabalahan ng House of Representatives. Ikalawa po, ano pa po ang pinagkakaabalahan nila? Iimbestigahan nila yung Dolomite kasi sanhi daw po ng pagbaha sa Maynila. Ayan po ang pagkakaabalahan. So, asan po yung mga flood control? Asan po yun? Bakit naman iimbestigahan nila Martin yan? Kayo naman talaga. Walang ganunin. Bakit po nila iimbestigahan yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo, Mr. President. Paano po kayo saseryosohin? No? Ng mga Pilipino. Sa marami pong pagkakataon, naganap na po ito. Sa marami pong pagkakataon, Mr. President, yung sinasabi nyo, hindi po natutupad kasi hindi sumusunod yung House of Representatives. At kadalasan po, ang nasusunod yung House of Representatives, yun po yung nagaganap. Between sa sinasabi nyo at sa ginagawa ng House of Representatives, ang nasusunod po yung House of Representatives. Ayaw nyo na impeachment, nagkaroon ng impeachment. Ano pa? Lahat-lahat. Yung budget ninyo, pinakailaman ng House of Representatives. Wala naman kayong sinasabi na House of Representatives. Ni isang paggalit po, ni isa pong pagbanggit sa pinsan nyo. Wala naman po kayong nababanggit kahit kailan.
Lahat ng problema ninyo, Mr. President, papaalala lang namin, no? Ako naniniwala ko, ang ugat doon sa House of Representatives, problema nyo mga Duterte, kailan bumanat ang mga Duterte? Nung pinalabas ninyong magnanakaw sa BP Sara sa 125 confidential fund. Di ba? Kailan po nagalit ng tuluyan ng mga tao? Nung sinimulan nyo pong atakehin yung mga Duterte, yung anak dito kay Chua, yung anak na Vice President dito kay Chua, tsaka sa naunang mga budget hearing. Kailan po talagang nagalit na yung mga tao yung nagkaroon kayo ng Quadcom exclusively? Ang tangi pong trabaho ng Quadcom ay pasamain si Tatay Digong. Tricom, kung di pa kayo nasiyahan sa Quadcom, nag-Tricom pa kayo. Exclusively para po yung mga supporter ni Tatay Digong na mga vloggers ay gipitin. O lahat po ng ginagawa ninyo, panay po. Ano anak? Meron na? Lahat po ng ginagawa ninyo ng House of Representatives ay para pasamain ng Duterte. Tapos, yung inyong house, ay yung inyo pong unofficial spokesperson na si Auntie Claire, ganun din po. Pasamain din ng mga Duterte. Kayo din po, Mr. President, marami instance. Lahat po nangyayaring kapalpakan sa gobyerno, sisi nyo rin sa mga Duterte. Ngayon po, ang ina-anticipate po namin lahat. Eto real talk po tayo, Mr. President. Ang ina-anticipate po nating lahat, naming lahat. Paano nyo i-connecta? Kasi lahat predictable po kayo. Lahat ng problema ng Pilipinas, papunta po kay Duterte. Kahit po problema ngayon, Duterte pa rin nasisisi nyo. Matagal na po nakakulong si Tatay Digong, tinitiyak namin yung flood control projects na sinasabi nyong punong-puno ng katiwalian, maiko-connectan nyo po yan sa nakakulong dun sa the Netherlands. Masisisi nyo po ba kami? Hindi nyo kami masisisi. Lahat ng ginawa ninyo, may bumagsak na tulay. Sa panahon ninyo, Duterte may kasalanan. Nasira sa panahon ninyo yung San Juanico Bridge, hindi mapadaanan. Duterte may kasalanan. May nagtayo na swimming pool dyan sa Bohol. Chocolate Hills, bawal magtayo dyan ng kung ano infrastruktura. Duterte may kasalanan. May sabungan, may mga nawawalan sabungero. Duterte may kasalanan. Pogo, Duterte Pogo, may problema sa panahon mo. Sa panahon ninyo may problema ang Pogo. Walang problema ng panahon ni Duterte. Si Duterte may kasalanan. Yung naiyan, nagka-brownout, wala nung panahon ni Duterte. Si Duterte may kasalanan. Hanggang kailan, Mr. President, nyo isisisi? Hanggang 2028? Ano ang ina-anticipate namin ngayon? Kasi Quadcom na naman Unang pronouncement, motion for reconsideration para matuloy yung impeachment laban sa Duterte. Ikalawang balitan na rinig namin sa House of Representatives, itutuloy ang Quadcom para pag-ugnayin ang nawawalang sabungero sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Buong panahon ninyo, hindi kayo nakakawala kay Duterte. Alam niyo po ang pinakamasarap sanang pakinggan namin na may kinalaman kay Duterte? Kung narinig sana namin sa inyo, Mr. President, ang mga katagang ganito. Itutuloy natin yung proyekto ni Pangulong Duterte dahil maganda to. Eto na po, binadgetan na namin. Ang ganda pala. Ngayon ko na-realize na maganda pala yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Tutuloy po natin yan. Yung NTF-ELCAC na gustong tanggalan ng budget nitong mga makakaliwang congressman, dadagdagan ko ang budget.
Dahil maganda nag-iepekto niyan. Sinimulan ni Pangulong Duterte. Yung may kinalaman ko Duterte na gusto namin marinig, yung mga yun. Na-realize ko na maganda pala ang programang pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China dahil 6 years tayo walang problema. Itutuloy na po natin. At gagamitin ko po yung mga Duterte para magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa China. At higit sa lahat, gagawin po ng gobyernong ito para mailigtas po ang isang bilanggo na nagdudusa ngayon sa Netherlands na walang kasalanan. Yan po ang pinakamaganda naming marinig mula sa bibig ninyo para sa mga Duterte. Hindi yung may problema tayo, isisi kay Duterte. Ano pong gagawin nyo? Ay wala na, nasisi na namin kay Duterte. Dapat ba may gawin pa kami? Yung baha na nagaganap 2024, 2025, malawakang pagbaha na nagaganap. Naisisi nyo pa kay Duterte. Ngayon po, pinasasama na naman ng mga kaalyado. Pinasasama na naman, maski po yung Dolomite Beach. Si Loren Legarda, talagang sagad-sagad na po, Madam Loren Legarda. Alam nyo, noon pa ako walang bilib sa inyo. Alam nyo, noon pa ako walang bilib sa inyo. Bakit? Kasi magaling lang po kayo magsalita. Sa totoo lang po. No? Magaling lang po kayong magsalita. Pero sa aktwalan po, paano nyo po, bakit po kayo galit na galit sa Dolomite? E.T. Alam mo E.T. Hindi ko maintindihan kung ano hindi mo maintindihan sa sabungan. Hindi po sabungan. Hindi pa tayo mga tao, pati si Duterte, hindi pa mga tao. Sabungan. Frustrated ako sa iyo, E.T. Akala ko pa naman supporter ka rito. No? Ano problema mo sa sabungan? Ang dami mo po problemahin. Ako po kung sa sugal, kung anong dapat i-retain, yung sabungan ba o online gaming? Sabungan kasi mag-effort ka pa sa sabungan eh. Ikalawa, hindi pwedeng 18 pababa doon. Bakit tayo nyo tutulan yung online gaming? Bakit sabungan? Hindi ko po pinagtatanggol yung sabungan. Wala po akong pakialam sa lahat ng uri ng sugal. Kaya nagulat ako sa E.T. Kulay blue ka pa naman. Dahil Davao. Buong Pilipinas po may sabungan. O ang pagkakaalam ko po, hindi po ipinagbabawal ang sabungan. Hindi po. Ewan ko lang kung siguro gustong sumikat ni E.T. Sikat ka na E.T. Napansin na kita. Okay. Punta po tayo sa bago tayo maubusan ng oras. Zero budget. Zero budget. Pinakialaman daw. Ito po ang katwiran niya eh. Pinakialaman daw ng mga mambabatas yung budget niya. May nakalaan na budget dyan. Ano ba gagawin doon? Di nanguta. Foreign investments, mautangan, ganun lang naman po. Okay. Ano pa ba? Ito po, meron pong pronouncement dito. President Marcos Jr. orders the suspension of all rice importation starting September 1 to protect local farmers railing from low palay rice prices during this current harvest season. Okay. So, bawal po muna mag-import ng bigas kasi daw para hindi mabarat yung mga magsasaka. Hindi ko po alam ang connection. No? Iutos nyo po. Hindi po pwede na, di ba meron tayong mga SRP sa mga palengke?
Bakit po yung mga palengke, sinasabihan nyo yung ano, pwede nyo po sabihan yung mga nagtitinda sa palengke. Yung baboy po hanggang 400 lang ang SRP ha. O, ano pong gagawin pag nagtinda sila na mahigit 400? Di ba? Pwedeng kumpiskahin yung mga ano nila kasi overpricing. Alam nyo po, wala akong nakikitang koneksyon eh. Kung binabarat ng mga... Hindi po ako magsasaka ha. Nariyan ba si KPL? Yung mga magsasaka nga po, pwede po kayong magkomento rito. Kasi hindi ako magsasaka. Ang alam ko po lang po kasi, binabarat po ng mga bumibili ng palay yung mga magsasaka. Ano po koneksyon? Kung hindi kayo mag-i-import, di ba? Ano yung pangalawa? Hindi ko maintindihan yung pangalawa. Ano po ang koneksyon nung hindi kayo mag-i-import muna? Paano tataas yung bilihan ng palay? Hindi ko maintindihan eh. Kung binabarat sila dahil kapit sa patalim yung mga magsasaka. Dapat, ang ipagbawal ninyo yung pagbili ng mura sa palay. Pag binili ng mura, hulihin ninyo yung bumibili ng mura. Ganun po yung utos. Kasi po ako, nakikita ko po rito, doble-doble katay po eh. Bakit po? Eto bakit po doble katay? Binili na ng mura. Binili na po ng mura sa magsasaka. Tapos hindi ka mag-i-import ngayon ng bigas, maibebenta mo pa ng mas mahal. Bakit mas mahal? Kasi walang imported eh. Law of supply and demand. Konting supply kaysa sa demand, mas mataas ang presyo. Makikinabang lang po nito yung negosyante mismo na nambarat sa magsasaka, sila pa rin yung makikinabang dahil mataas po yung presyo. Mataas po yung presyo ng bigas dahil hindi ka mag-i-import eh. Di po ba? Nakukuha po ninyo? Yun po yun. Doble katay po. Ang pinapaboran lang po niya, negosyante. Ngayon, ang gawin ninyo, magtakda kayo. O dahil hindi kami mag-import, lakihan ninyo, taasan ninyo yung bili sa palay. Ang mababang bili. O yan no, dito sa amin sa Nueva Ecija, nag-iiyakan ng mga magsaka, binabarat yung mga palay. Yun po yung kontrolin ninyo. Ang problema po yung pambabarat, hindi po yung pag-import. Kasi alam niyo po ba, pag tumigil kayo sa pag-import, magkakaroon po ng pansamantalang shortage ng bigas, tataas na naman po ang presyo ng bigas, binarat na yung magsasaka, tinaasan pa yung presyo matataas pa yung presyo ng bigas para sa ating mahirap. Doble katay yung mga negosyante. Dapat hindi ko maintindihan eh. Kung bakit nyo ititigil eh. Hindi naman tumataas yung presyo ng palay. Bago nyo ipatigil yung pag-import, nakapag-import na ng maramihan yung mga may bigasan. Hay nako. Okay, yan lang po ang ating topic kasi maya lang mag-ano na po tayo. Maghanda na po tayo para sa Birada Agila. Kaya ganyan na po ang setup natin ngayon.